hindi na ito parang obligation lang na personal obligation ng ating gobyerno. Ito ay command na ng konstitusyon. Article 7, Section 12 provides, kasi in-anticipate na itong mga senaryo na ito. When the framers of the 1987 Constitution drafted this Constitution, they have already anticipated this particular scenario na yung state of health ng presidente ay itatago sa publiko. Kaya nga mayroon ng constitutional provision na nagsabi na the public shall be informed of the state of the health of the president. So, it's a command. So, kung they will file a case against those who are allegedly peddling fake news, ito ang depensa nila. Oh, they should be informed. Kasi nandito naman sa Constitution yan eh. Wala sa mga alleged fake news peddler ang obligation to prove. Nandoon sa government nandoon ang kanilang onus probandi. Yung burden of proof nandoon sa gobyerno because that is the command of the Constitution. Kasi presidente ka eh. Maraming mga balita ngayon na kesyo, may na-hospital, may cancer daw. Marami tayong mga naririnig po, attorney. Tapos merong sinabi po ang Malacanang na naghahanda sila na maghain ng reklamo laban daw sa mga nagpapakalat ng mga malisyosong mga impormasyon patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Hindi mo rin maisasantabi yung agam-agam ng ilan sa ating mga kababayan dahil nga biglang pagpayat, no? Namin na may diverticulitis, biglang bagsak ang pangangatawan ng Pangulo, merong mga absensya sa mga nakaschedule sana, matagal nang hindi nagpapakita yung Pangulo, yung mga ganyan po ng mga usapin. Ano pong sinasabi ng konstitusyon patungkol po sa pagbubulgar? Obligado ba ang Pangulo na magbulgar ng kanya pong totoong kalagayan ng kanyang kalusugan? Actually, Admar, ang constitutional architecture sa ating 1987 Constitution ay yung transparency. Matters of public concern shall be made available to the public. At saka ito namang about illness on the part of the President. We had experienced this. Yung time ng kanyang father, si former President, the late Ferdinand Marcos Sr. During sa yung last years na kaniyang presidency, mayroong mga issues about his health. The 1973 Constitution was silent about it. So there were so many allegations na talagang the president was not in his talagang was sick. So that situation was denied to the public. They did not disclose it. So, paano naman talaga yan? We can expect na, kasi power ito eh. Pero nakita yan ng 1987 Constitution, yung mga commissioners na to avoid a repetition of that episode. Kasi what is at stake din is our national security and survival. So, kaya nga, it's now part of the 1987 Constitution, specifically Article 7, Section 12. It expressly states that in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. So, meron ng requirement ang gobyerno, so ang administration, to inform the public kasi shall yan eh, imperative, shall inform the public of the state of his health. So, kaya nga, masama tingnan na sila ang obligado to inform the public. Sila pa ngayon ang nananakot ng
sa publiko to file na cases will be filed against those who are peddling fake news. Dapat to prove that this is a fake news, they have to be transparent and inform the public about the state of the health of the president, because that is the mandate, that is the command of the Constitution. Kaya merong directive ang Constitution Article 7, Section 12. Now, it does not set well na takutin ang tao na dapat obligado sila mag-inform kung anong talagang estado ng kalusugan ng ating Pangulo. Opo, balikan natin kasi last 2020 ata, no? Meron ding isang individual na naghain ng petisyon dyan sa Korte Suprema para i-disclose ang kalusugan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon kaibahan lang ngayon. Maraming mga pumupuna, maraming mga tumutuligsa sa dating Pangulo, maraming nagpapakalat ng maling impormasyon like kagaya sa cancer, pero wala tayong narinig na meron siyang kinasuhan, no? Wala tayong mga narinig na mga ganon. Pero meron nagdesisyon ng Korte Suprema noong 2020 doon sa petisyon na i-disclose ang kanyang kalusugan. Please. Opo. At ang sinasabi yata doon sa desisyon na ang presidente nakikita naman during COVID-19 yung mga televised address niya, which is masasabi ba nating kakaiba compare dito sa Contrast. kasalukuyan? Yes, oo. Kaya nga, ngayon, we do not wish yung ill will ng ating presidente. Hindi maganda yan na mag-wish tayo ng masama sa kanya. We hope that he is in good health. Pero, kaya nga, yung perception na unwell, physically unwell siya, na-fueled yan because of his non-appearance sa mga events na kailangan niya kanyang presensya, mga cabinet meetings, wala siya. Ang nag-preside yung executive secretary lang. And mayroong mga clippings, mayroong mga video na talagang altered kasi nabubuhay pa si Secretary Enrile. So, para bang there is an effort to project an image na healthy siya. Sila rin ang may kagagawa na ang dahilan na naging yung speculation ay umiinit dahil yung denial ay hindi ba back up with evidence. So kung dapat talaga para once and for all matapos na ito, they have to come up with yung medical bulletin o hindi man yung appearance ng presidente. Saka kaya nga nagkamali din sila kasi may mga, as I said, yung mga video na nakita ko sa Facebook, I don't know kung nakita mo rin, Admar, na yung mga meetings doon na nandiyan pa si Enrile. Patay naman si Enrile. Ibig sabihin, manipulated. Tama ba yun, Admar? Yung mga video na yun? Ang alam ko, yung sa mga video na nakita po ninyo na mga report, no, ng ibang media, ang may nakataga naman nakalagay doon na file footages. May file footages kasing nakalagay doon. So na-misinterpret lang siguro nila, no? Dahil available kasi yan, yung mga videos na yan. Bihira lang kasi magkaroon ng video na inilalabas na mayroong mga meeting. Ngayon, puro pictures na nga lang yung nakikita, wala na yung videos, di ba? Like kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag nagkaroon ng meeting, so may mga ganun. Pero dito ako sa concern kasi nga, meron din nagsasabi na baka ay sinadya yan para ang lahat ng mga sumakay dyan sa issue na yan na peke na mga makasuhan at matanggal ang kanilang mga Facebook page kasi ire-report, nagpapakalat ng fake news. Maaari din ba may katotohanan yan, attorney, sa tingin nyo po? Parang pain. Para may rason sila nakasuhan. Admar, everything is a subject for speculation.
lahat posibilidad yan, pero tingnan natin. Kasi anything, kaya sa ating, yung bang sa Bisaya kapag sulti ba, di ba? Anything is possible under the heat of the sun. Oo nga po. Uh, uh, Opo. Pero itong mga pagkakaso, halimbawa, ang isang individual, wala siyang kaalam-alam kung ano ba talaga ang katotohanan kasi wala namang sinasabi. Full disclosure nga, hanggang sa kaya nga, napasabay lang siya ng comment, pwede ba siyang sampahan ng kaso, reklamo na pag nagpapakalat ng fake news? Bakit hindi na lang kaya maglabas ng full authority? Ano naman yun yung nga, kaibahan niyan doon sa sinasabi po ng batas na dapat hindi maging balat sibuyas? Yung mga taong kaya nga, gobyerno. hindi na ito parang obligation lang na personal obligation ng ating gobyerno. Ito ay command na ng konstitusyon. Article 7, Section 12 provides, kasi in-anticipate na itong mga senaryo na ito. When the framers of the 1987 Constitution drafted this Constitution, they have already anticipated this particular scenario na yung state of health ng presidente ay itatago sa publiko. Kaya nga mayroon ng constitutional provision na nagsabi na the public shall be informed of the state of the health of the president. So, it's a command. So, kung they will file a case against those who are allegedly peddling fake news, ito ang depensa nila. Oh, they should be informed. Kasi nandito naman sa Constitution yan eh. Wala sa mga alleged fake news peddler ang obligation to prove. Nandoon sa government nandoon ang kanilang onus probandi. Yung burden of proof nandoon sa gobyerno because that is the command of the Constitution. Kasi presidente ka eh. You are leading the 130 million ba? Ilan na ba tayo ngayon? Mga nasa 120. ganyan po. Oo, hundreds of millions na po tayo, attorney. Pero meron lang ako isingit, attorney. Oh, Hindi po ba pag nagtatrabaho ka sa private, no? Yung nagpapasahod sa iyo, halimbawa, mag-a-absent ka, hindi ka kasi meron kang sakit. 'Di ba minsan hinihingan ka ng medical certificate kung totoo ba? Kasi kumbaga meron siyang say, siya yung nagpapasahod. Ito yung possible na iisipin ng ordinaryong tao. Kami, hinihingan kami ng mga medical certificate. Hindi lang yung sa school na excuse letter na to whom it may concern na absent ako kasi ganito, ganito, ganyan. Yun lang. Hinihingan kami ng medical certificate para mapatunayan na ikaw talaga ay nagkasakit. Bakit pag ganito, hindi tayo mapagbigyan na ang sabi nga ni Pino ay kayo ang boss ko, mga tao ang nagbabayad ng tax at nagpapasweldo sa mga taong gobyerno po, attorney. yun nga. Pero alam mo, Admar, kung yung senaryo na sinabi mo ay pain lang ito, para sa akin, self-destructive yan na pain. Kasi, kunwari, kung target mo lang ay yung para mahuli yung mga fake news na peddlers. Pero yung damage sa mga tauhan mo, yung sa public, malaki. Kung you are parang self-destruction yan eh. Malaki ang damage kaysa sa benefit. Yan ang tingin ko. So parang far-fetched na idea na parang pain yan para lang madakip yung mga take down yung mabura yung mga Facebook Page. post. Opo. Page. Parang para sa akin the cost benefit, kung cost benefit ang tingnan natin, costly masyado kaysa benepisyo na makuha nila. Baka attorney, mas mauna pang mabilanggo itong mga nagpo-post lang sa social media kaysa doon sa mga korap. Pero kung meron mang kaso siguro, hindi naman siguro yan. Billable man yan. Opo. Ang daming lawyers naman dyan na tutulong. Opo. Ako, Kabilang na si tayo. Attorney Reserva. Attorney, dagang salamat sa imong oras ug gayon. Sa ulitin, amping.
Kung kasuhan ka, I will volunteer. Maghanda ka lang piyansa mo. Daghang salamat, attorney. Sa ulitin po, ingat po Eh, kayo.